Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang group chat. Itong si Duterte, itong si Digong ha, si Panelo at itong si Harry Roque. Sino ang nagsisinungaling dito sa tatlo na ito? Anong pinagmumulan nito ka Coffee? Sabi ni Harry Roque, tinawagan daw siya mismo ni Digong. Tumawag mismo sa kanya na parang sinabi sa kanya, anytime daw aarestuhin na siya. Kaya hindi raw nakatulog itong si Harry Roque. And then, tinanong naman si Panelo, totoo daw ba yan? Ang ginawa ni Panelo, tinawagan niya mismo si Digong at ang sabi ni Digong, hindi ko tinatawagan yan. Sino ang nagsisinungaling dito? Si Harry Roque, nag-iimbento lang ng sinasabi niya. Si Digong, inconsistent, naninindigan sa kanyang pagiging inconsistent, nakakalimutan kung sino ang mga nakakausap, siguro dahil sa kanyang edad o siguro dahil epekto ng fentanyl o di kaya si Panelo ay nagsisinungaling din. Hindi ako naniniwala na si Panelo nagsisinungaling sa case na ito. It's either si Harry Roque o si Digong ang may problema dito. Sabi nga, isa na may group chat yan. Ang pinag-uusapan dito ka Coffee, kasi napabalita na anytime daw i-aarestuhin na raw po ng International Criminal Court or possibly ng Korte ng Pilipinas, mag-i-issue ng warrant of arrest laban dito kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sige, pakinggan natin ka Coffee itong mga statement na ito. Nakita natin sa balita ng TV5. Sino sa tatlong ito ang nagsasabi ng totoo? Kasi sila mismo magkakakampi sila dito, hindi sila nagkakasundo at magkakaiba sila ng sinasabi. Sige, kayong bahala, i-comment ang inyong reaksyon. Sino sa tatlo ang nagsasabi ng totoo? Sino sa tatlo ang sinungaling? Hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng informasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Tinabla naman yan ni Attorney Salvador Panelo. Tinawagan ko si PRD at sabi niya hindi ko tinatawagan niya. Wala akong tinatawagan. Madali sabi, fake news. Walang Fake news! Sino ang fake news? Si Harry Roque? Consistent ba yan sa pagiging fake news? Ano ba yan, ka-Coffee? Pero sabi ni Harry Roque, may mga sources din naman siya. Hindi lang naman daw isa yung kanyang source. Kumbaga nag-verify pa raw ito ka-Coffee. 3 araw yung kanyang sources. Bakit ganyan? Anong nangyayari sa kampo ni Duterte? Bakit nagkakaiba-iba ng sinasabi? Possible naman si Duterte, di ba? Dahil nagiging iba-iba ng sinasabi nito ni Duterte. Possible din na nakalimutan niya na kinausap niya itong si Harry Roque. Kasi, bakit niya naman tatawagan si Harry Roque? Ang sinasabi nga natin, ang teorya natin dyan, bakit sa dinami-dami ng kaibigan ni Duterte, bakit si Harry Roque pa ang kanyang tatawagan? Una, eksperto po sa international law itong si Harry Roque. May alam siya kung paano ang pasikot-sikot sa international community pagdating sa usapin ng mga batas, implementasyon, warrant of arrest o kung ano man yan. Dahil nag-practice ng international law itong si Harry Roque at ang mga kliyente nito mula sa iba't ibang bansa. Isang reason yan kung bakit tatawagan niya itong si Harry Roque. Ang problema ngayon, dinideny siya mismo ng presidente. Bakit ganon? Di ba? So, anyway, kayo nang bahala ang humusga sino ang sinungaling sa tatlong ito. Pero naniniwala ako, dalawa lang ang posibleng dito nagsisinungaling Si Duterte, si Digong, o di kaya si Harry Roque. Dalawa lang yan ka-Coffee kasi yung previous circumstances, may mga chances na gawin talaga nila yan. At isa pa ka-Coffee na ibinulgar nito ni Harry Roque kaya dito sa balitang ito ng TV5 parang binabara siya parang napapadalas yung mga fake news niya sa kanyang vlog, sa kanyang ibinabalita. Halimbawa ka-Coffee, yung sinabi ni Harry Roque na nakatanggap daw po siya ng report na bubuwagin na raw po itong Task Force Davao. Ito pong Task Force Davao na to, binubuo po yan ng mga more or less 700 po na mga sundalo. At ang loyalty nitong Task Force Davao ay kay PRRD. And then, ang sabi ni Harry Roque, nakatanggap daw siya ng balita na bubuwagin na raw po yung Task Force Davao. Kasi nga, ang loyalty daw ay kay PRRD. At ang isa sa kanyang proof niya dyan, yung pagpunta ni Browner dyan sa Davao, totoo naman, nagpunta naman talaga dyan si Browner, At nagbigay siya ng speech dyan, at hinihimok niya itong mga kasundaluhan dyan po sa Davao na maging loyal kayo sa konstitusyon. Diba? Yan naman ang sinumpaan nilang tungkulin ipatupad ang kung ano ang nakalagay sa ating saligang batas. Yung loyalty dapat nasa konstitusyon, hindi kay Digong o kung kanino man ka-Coffee. So siguro may nagchuchu dito kay Harry Roque kahit hindi verified, inilabas niya na sinasabi nga raw ibubuwagin na. Pero sabi ng Armed Forces of the Philippines, sabi ng kampo nila Browner, walang ganyang direktiba. May spokesperson sila dyan tagapagsalita
Walang ganyang direktiba na nagsasabi na buwagin na talaga iyang task force Davao. Wala. So sino na naman ang nagsisinungaling dito? Si Browner na naman ang nagsisinungaling dito? O ang AFP ang nagsisinungaling? O si Harry Roque? O sige, kayo na ang humusga dito. Si Browner o si Harry Roque? Sige, marami pa ito ka-coffee dito sa balitang ito ng TV5 eh. Tugon dyan si Roque. Pero sa kanilang Facebook Live kanina, giniit niyang hindi siya fake news. May basehan aniya ang mga inilalabas niyang impormasyon. Bago naman ako mag-release sa information, sinusubukan ko po at talagang tinutupad ko na meron akong multiple sources. Lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources. No? May multiple sources. Paano kung yung multiple sources na yan, isa lang din yung source? 'Di ba? Halimbawa si source A mo, nakuha niya yan sa source Z. Si source B mo, nakuha niya rin yan kay source Z. Si source C mo, nakuha niya kay source Z. Iisa lang yung source niya. Nagkataon lang na, kumbaga, naganak yun ng tatlong sources at yun ang nagsabi sa kanya. Paano kung fake si source Z? 'Di ba? Anong ebidensya? Kailangan may ebidensya ka rin. Kasi hindi pwedeng chu-chu-chu-chu lang. 'Di ba? Masisira mo na yung reputasyon. Paano kung itong aligasyon ninyo kay PBBM na gumagamit ng coke? Sabihin nyo na may tatlo kayong sources, pero yung tatlong sources na yan, fake. O iisa lang yung source nila, at ang source na yon ay fake. Sinira nyo na yung reputasyon ng presidente, sinira nyo na po yung reputasyon ng kung sino man na inyong sasabihan ng impormasyon na mali pala, na fake news. I-verify ninyo, dapat meron kayong ebidensya, matibay na ebidensya bago ninyo sabihin. Kasi, tinan mo, napapaso ngayon, o sino ngayon ang pahiya? In this case, ang napapahiya dito, si Harry Roque. Sino ba kasi itong mga sources niya? Sinasabi niya, kolumnista rin daw siya sa ibang pahayagan, hindi niya pwedeng sabihin kung sino yung mga sources niya. Kasi masusunog siya. 'Di ba? Pero, doong si Ka Eric, ganyan din ang sinasabi ni Ka Eric nung Senate hearing patungkol dito sa budget umano ng House of Representatives na speaker sa kanya mga foreign travel kasi billion ang sinasabi ni Ka Eric. Ganon din ang sinasabi na ayaw niyang sabihin dahil yung kanya mga sources eventually sinabi din naman. Anyway, sige. Anong nangyayari? Bakit walang GC? Bakit magkakaiba kayo ng sinasabi? Ang taong bayan tuloy nalilito. Masakit ang ulo kasi kung sino ba talaga ang totoo, sino ang sinungaling dito. Anyway, sige. Kay Duterte naman, ka-coffee, ang panawagan naman ng mga dating mga opisyalis niya mismo at kasalukuyang opisyalis, huwag masyado nang pansinin itong sinasabi ni Duterte. Halimbawa, itong kanyang proposal na ihiwalay po itong Mindanao dito sa Pilipinas, huwag na raw po masyadong pansinin yan. Diba? Kasi gulo ang magiging resulta niyan. Kasi malinaw naman yan sa ating konstitusyon na ang Mindanao ay bahagi ng Pilipinas at kung ihiwalay mo yan, paglabag po yan sa ating konstitusyon, paglabag po yan sa ating saligang batas. Alright, sige. Ano ang inyong opinion? Ano ang inyong reaction? Sige, search yan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Samantala, kung nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang ka-coffee paklik lang po ng follow or like dyan sa ating Facebook page. At kung kayo ay nasa YouTube naman, pasuyin naman po, paklik lang po ang subscribe. Alright? Ako ay pansamantala po na magpapaalam sa inyo ka-coffee Maraming salamat po sa pagsama po sa akin. Sige, ingat tayo sa mga naririnig natin mula sa kampo ng mga Duterte o sa kampo ni Digong o ni Harry Roque o kung sino man po yan para hindi tayo mabiktima ng fake news. Paalam po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Bye.